Okay, i-generalize na lang po natin 'no, yung mga pangyayari kasi masyadong maraming impormasyon. Hanggang ngayon siguro nakikita nyo na marami pa rin pong lumalabas na impormasyon. Kaya kinakailangan nating i-sum up kung ano po yung mga naganap, ano po yung mga basically argumento na magkakabilang panig. Ayan. So, natutuwa po tayo. Una po, nagpapasalamat tayo muna kay Attorney Kaufman dahil sa mahusay niya pong mahusay po yung kanyang pagkakadepensa kay Tatay Digong, no? Kung ito pong depensa niya na to ay ma-appreciate ba ng ICC o hindi, depende na po yan sa maleta. ang kinakailangan depende po sa maleta yan, no? Alam nyo, gusto ko sanang ano to, kaya lang masyadong kapos na tayo sa oras. Ihabol ko na lang po tong balita ng yung US and Israel launch massive strikes on Iran. Siguro mga pangmadaling araw nyo na maririnig yan sa balitaan natin. Okay, yung basically, yung argumento ni Kaufman, nagpapasalamat muna tayo, no? Siguro, ang dami po natin naririnig kay Kaufman na gusto po siyang papalitan ng mga ibang Duterte supporter. Hindi ko po alam kung saan nagmumula yung palitan natin si Kaufman. Samantalang hindi pa naman po nagsisimula talaga yung mga hearing, di ba? Gustong-gusto, panay chismis. Ngayon po, siguro, lahat ng Duterte supporter, pwera po yung mga hater na nagkukunwaring supporter. Siguro, this time, wala na pong nag-iisip ng masama pa tungkol kay Kaufman. Nakita nyo naman po, lahat po ng argumento ni Kaufman, lahat po ng kanyang mga sinabi, swak, pasok na pasok, no? Bagamat hindi po siya Pilipino, mas Pilipino pa po siya kaysa dun sa dalawang Pilipino. Hindi ko alam Si Butuyan, sigurado tayong Pilipino. Pero yung isa, Pilipino rin ba yun? Okay. Ako, na-appreciate ko yung ginawa ni Kaufman, no? Isa talaga siyang, no wonder, bakit siya po ang kinukonsider na isa sa pinakamagaling na abogado na certified ng ICC, no? Naipakita po natin yan. So siguro nakalimutan na natin siguro yung iba sa inyo nadadala po ng pagdududa kasi ang dami nagdududa kay Kaufman eh. Samantalang nung narinig po natin siya na nung actual ng pinagtatanggol niya si Tatay Digong, talagang na-appreciate ako personally na-appreciate ko yung ginawa niya. Ang galing. Talo niya talaga eh. Ilan pa yung nagtutulong-tulong laban sa kanya. Talo talaga ng argumento ni Kaufman. Okay. Basically, ang pinaka-argumento dyan ni Kaufman ay ang sumusunod. No smoking gun. No? Yan yung dyan na Yan po. Ngayon, tinignan po natin kung ano yung kahulugan ng no smoking gun. Wala po talagang direkta, no? Walang direkta na ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin po, yung mula sa order niya, inorderan niya tong mga tao na to, para gurgurin ang mga adiksyones, mga drug lords, at iba pang involved sa droga. Yan po, no? Wala pong direkta. Wala silang naibigay na direktang link mula kay Tatay Digong papunta dun sa patayan talaga. Present po ng mga prosecutor yung pong mga
nag-concentrate po sila sa dalawampung speeches ni Tatay Digong na tinawag ito ni Kaufman na hyperbole at exaggerated hyperbole. Mas naunawaan natin si Tatay Digong kaysa sa kanila eh. Kinakailangan ipaliwanag punto per punto ni Kaufman dahil yung prosecution nakabatay po yung kanilang ebidensya, hindi po sa direktang evidence, no? Nakabatay po yan, dinadaan nila sa emosyon. Oh. Ang pinaka kasinungalingan para sa akin na paulit-ulit hindi ko po nabigla po ako na sasabihin ni Butuyan doon po sa ICC yung kasinungalingan na 30,000 yung namatay sa war on drugs. At ikalawa, yun pong tinatarget nito ay ang mga mahihirap at saka yung mga bata, children, no? Samantalang inulit-ulit ni Kaufman na si Kian de los Santos lamang yung may tuturing na children o child dito po sa mga natigok sa war on drugs. Kung tutusin natin, hindi na po bata si Kian kung tayo po ang titingin, di ba? Yung mga tinatawag nilang children, wala po talaga. Talagang kasinungalingan po yan ang tinatarget ay yung mga maraming biktima po ay mga children. Mga bata. Hindi po totoo yan. Taga rito po tayo. Wala tayo na balitaan eh. Si Kian na nga yung pinaka-children na pwedeng maikategorya eh. Oh. Tapos ngayon, nakita ko po rito kay Colmenares. Dapat daw patunayan daw ni Tatay Digong na wala siyang direktang involvement wala siyang kinalaman sa patayan sa. Hindi ba kayo ang nagdemanda kay Tatay Digong? Bakit si Tatay Digong ang magpapatunay? Kayo po ang dapat maglalabas ng ebidensya. Ewan ko kung fake fake mahilig kasi sila maglabas, sila mismo nagpo-post ng mga fake na eh. Hindi naman siguro. Hindi naman importante si Colmenares para i-fake news pa. Okay. Ang nakakatuwa po rito, ngayon, aminado na sila na, miski si Carpio pala, na numero 1 critic ni Tatay Digong, nung sinusuri yung no smoking gun, aminado talaga na wala talaga. Pero, yun po yung malupit doon, yung pero eh. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, nakasulit tayo. Magkano man, ano man ang binayad kay Kaufman, sulit na sulit. Kasi lahat ng punto ng kalaban, lahat ng punta ng prosecutor. Nawawala pa nga yung prosecutor eh. Alam nyo kung saan lang dinadala ng prosecutor yung sa damdamin lang po. Yung maraming namatay, kinakailangan may managot, at si Duterte ang pinakamatindi ron. Samantalang tayo dito, alam nyo, ang nakakalimutan po ng lahat, maraming salamat muna kay Alan Atienza. Bad, sensya na sa nakayanan ko. Thank you very much. Marami yan. Nagdrama lang po sila. Tama, correct. Correct ka riyan, Siberia. Nagdrama lang po sila talaga. Na nakakaawa yung mga kinakailangan may managot dito sa crimes against humanity. Pero ano po yung kulang dyan, no? Kaya lang kasi ganito. Hindi rin naman po pwede na akusahan naman ni Kaufman kasi 'di ba yung sinasabi, Papa, 'di ba tayo ang sinasagot natin niya? Paano naman yung mga biktima ng mga adik? Bakit wala nagre-raise dito po sa ICC para naman sa mga biktima ng mga adik?
Siyempre, hindi po gagawin ni, ni Kaufman yan. Bakit naman siya magpe-present nun? Defense siya. Defense siya ni ano. Sa atin na lang po yun, di ba? Tayo po kasi, eto kasi mga nagdemanda kay Tatay Digong sa ICC. Ipinagpapalagay, parang ang dating ng mga adik at saka ano, mga biktima talaga, yung mga napatay sa war on drugs, pinalalabas nila lahat biktima eh. Pinalalabas nila lahat malilinis. Kulang na lang sabihin na hindi sila involved sa droga eh. Kasi nga sa kanila, kahit na talamak na kriminal, dapat hindi po ninyo neutralize. O, yan pa yung pinagdidebatehan, di ba? So, yun yung una, yung meron bang ebidensya na direkta? Yun yung tinatanong ni Kaufman eh. Sa dami-dami ng mga speeches na sinabi nyo, drenamahan nyo lang. Ang tanong ni Kaufman, meron bang order si Tatay Digong? O sa speech niya ba, nung nag-speech siya, may diretsa yan epekto? Pagkatapos niya mag-speech, may naganap na ganun po yun eh. Totoo ba na ito ay crimes against humanity? Ang tinarget ba talaga ay totoong mga mahihirap? Yun ba talaga yung war on drugs? Yung meaning ng war on drugs? Tigukin ng mga mahihirap? Kasi grabe yung emosyon mo ron, no? Mahihirap ang tinarget dahil, di ba kasi nungalingan yun? Tayo pong mga taga rito, hindi po totoo yan. Tayo pong mga taga rito sa Pilipinas, hindi po tayo naniniwala, no? Salitanya nila na ang tinarget ni Tatay Digong ay mga mahihirap. Alam nyo kung bakit nila inuulit-ulit yan? Unfair po kasi sa Europe kasi at sa mga mayayamang bansa, konti lang yung mahirap. Konti yung mayaman, konti yung mahirap, marami middle class. Kaya pag sinabi mo sa kanila na tinarget yung mga mahihirap, putya, konti na lang nga yan eh, pinag-initan nyo pa. Hindi ba? Parang ganun eh. Sana naunawaan itong mga judges na to, na Pilipinas po yung setup nun. Dito po sa Pilipinas, mas maraming mahihirap ang namamatay sa mga natural calamities. Mas marami pong mahirap ang namamatay sa natural causes, sa mga sakit. Hindi po dahil tinatarget ng sakit at ng mga kalamidad yung mahirap. Sa sheer number, sa dami po ng mahihirap, talagang statistically, pag may naganap po na aksidente, pwera lang po kung ang na-aksidente ay ang mga lugar ng mga mayayaman. No. Pag may naganap po sakuna, talagang mahihirap po ang maraming apektado dahil sa dami. Yan po yung difference, cultural difference po yan. Kaya ang tanong po, meron bang smoking gun? Meron bang direkta? Pakinggan po natin. Mismo po si Carpio na numero 1 na po na kritiko ni Tatay Digong. Sinabi niya, wala talagang direkta. Pero ganito katwiran niya. Wala talagang direkta. Kasi mastermind siya eh. Kung yung mastermind po, talagang marami pang layer yan. Tama si Kaufman sa sinasabi nyo. Hindi nyo po pwedeng sabihin na porket lagana po yan. Halimbawa po ngayon, pwede ba natin si Marcos ang mastermind niya kasi ngayon lumaganap? Maaring totoo yan, pero wala tayong ebidensya eh. Ngayon lang lumabas yung mga yung mga 18 na ex-soldier.
Ngayon po sila nagtuturo na nag-deliver kami sa bahay mismo ng Marcos ng maleta. Pero hindi po sapat na porket ngayon. Kaya kinakailangan mo pa rin maghanap ng ebidensya. Bakit po kakaiba sa ICC? Bakit po hindi po pwede na maghanap ng direkta si Tatay Digong na dapat meron siyang inutusan? Di ba? Yan yung policy. Kung speech lang po, mas marami sa speech ni Tatay Digong ang nagsasabi na ipagtanggol nyo yung sarili nyo. Unahan nyo lang. Pag gagamit lang kayo ng dahas, gagamitan nyo lang sila ng puwersa o ng baril. Kung sila ay nanlaban o nasa panganib ang buhay nyo. At yan po ay legal na utos ng isang pangulo. Ngayon, paano nila patutunayan? Maski po yung records, kung 180,000 ang sumuko at napakulong, kumpara nyo po yung 5,000 mahigit. 3% lang. O kung 3% lang, hindi po matatawag yan na crimes against humanity. Simpleng ano po yan. Di ba? Kasi po kung mas marami po yung napatay kaysa napakulong, dun, yun talaga. Yun yung purpose talaga nun. Hindi talaga ipakulong, kundi tigukin talaga yung mga target. Hindi po pwede yung katwiran na talagang mahihirapan kayong, sabi kasi ni Carpio, talagang mahihirapan na may direkta si Tatay Digong, kaya nga siya mastermind. Lahat daw ng mastermind, maraming layer. Kung ang katwiran naman namin ngayon niligtas ni Tatay Digong yung bansang Pilipinas, hindi rin kayo maniniwala. Ayun, may prueba kami. Tumahimik yung mga lugar, yung mga komunidad. Yung war on drugs ay pumabor sa mga Pilipino. Hindi nyo po titignan yun kasi sasabihin nyo, ano ebidensya niyan? Asan ang ebidensya niyan? Pag si Tatay Digong walang direktang ebidensya, okay lang dahil nag-conduct siya ng war on drugs, kaya kasalanan niya lahat. Paano nyo naman natiyak na lahat ng kamatayan na yan ay police operation? Ibig nyo sabihin, yung mga makakapangyarihang drug lords, wala silang kinalaman sa naganap na patayan? Hindi naman ako naniniwala. Ano ba yan? Super babait nila, nagtitinda lang sila lahat ng droga. Kayo po, na nakikinig ng mga Pilipino, yung mga drug lords ba, malalaking drug lords yung mga talagang probinsya o rehiyon-rehiyon yung mga sakop o buong isla mga sakop. Sa tingin nyo ba yung mga yan walang kakayahang manggurgur? Sa tingin nyo ba benta lang sila, benta lang, wala tayong gurguran. Di maaari ko rin po sabihin na sila po marami rin silang tinigok dahil ayaw nilang magkaroon ng yung lahat po ng mga tauhan nila na pwedeng ikanta sila dahil sila mastermind, pwedeng sila yung tumigok nun. Hindi po ba pwede yun? Pwede po lahat. Pero bakit hindi sila makakasuhan? Kasi wala pong ebidensya laban sa kanila. Bakit pagdating kay Tatay Digong, kahit walang ebidensya, dapat siyang makulong? Wala na nga ebidensya na siya ay nang murder. Hindi ba unfair? Bakit ganun po talaga yung batas Hindi niyo po pwedeng sabihin maraming patayan kaya siya presidente. Paano niyo natiyak? Kunwari ako, halimbawa ako, gobernador ako. Ako ang pinaka-utak. Halimbawa lang, wala akong kilalang gobernador. Baka sabihin niyo naman,
Halimbawa ako gobernador, tapos ako ay involved sa droga, ako ang pinaka-mastermind sa probinsya namin. Nakita ko seryoso si Duterte. Para wala na may ugnay sa akin, tigukin ko na lahat yung mga bataan ko na yan. Di wala nang kakanta laban sa akin. Hindi ba pwedeng naganap yung mga ganun? Lahat ba yan police operation? yung pinalalabas pa nila, halimbawa, yung kay Espinosa. Kasi talagang hindi sila makapaniwala, ha? Paano yun? Paano nangyari yun na may baril si Espinosa dun sa Nagsasabi na nga ng facts. Yung mga nagkaputukan, hindi ko po alam kung ano po naganap dun. Pero sa ebidensya, korte ang pinag-uusapan Sa ebidensya po tayo. Ano ebidensya? Merong police report yun. Merong mga nagpaputok sa loob. Sa kanila po, yung pong bilangguan sa kanila, talaga magtataka yung mga paano, imposible naman na makipagbarilan yung mga bilanggo. Dito po sa atin, hindi po katakataka yun na makapasok yung mga baril po doon. Sa tingin nyo, hindi posible yun? Hindi natin alam. Tapos, isa pa po, eto pa po. Bakit hindi pare-pareho? Yung iba-iba. 'Di ba? Iba-iba po yung uri ng pagtigok. Kung yan po ay isang salangan, isang utos lang mula sa pinakaano. Pinasok. Oy, congratulations sa Father Flavi. Dati magsaysay award lang ngayon po, KPP award na. KPP, may award na po siya, KPP award. KPP Jokno award. Congratulations, Father Flavi. Pepe Jokno award. Umasenso ka na, hindi ka na magsaysay award lang, ha? KPP award na. Okay. So, ebidensya po. Kasi nasa korte kayo Kasi kung tatanggalin po natin ang ebidensya lahat, pwede namin sabihin, lahat naman ng mga kinatay na yan nanlaban Hindi rin kayo magsasalit. Aangal din kayo. Lahat po ba ng mga napatay, drinag test nyo? Hindi ba kayo naniniwala na yung marami sa mga namatay talagang involved sa droga? Kasi kung po pwede lang po na kwentuhan lang na iugnay nyo si Tatay Digong kahit walang ebidensya, di magkwentuhan na rin po tayo na dapat awardan nyo si Tatay Digong dahil ang nangyaring war on drugs, nagpatahimik po sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Di awardan natin si Tatay Digong, bigyan niya siya ng Nobel Peace Prize. Kung wala pong mga ebidensya ng kinakailangan, bigyan niyo na lang siya ng award. Diyan din naman sa dahig yung Nobel Peace Prize. Bigyan niyo na ng Peace Prize si Tatay Digong. Dahil pinatahimik niya yung mga buong Pilipinas Okay. Basa po tayo ng mga ilan pong mga kapalpakan ng mga tao na to. Ito, may mga paningit pa. Ayan, nag-press ko na naman si Boy Tokis Dizon. Ang sabi ni Boy Tokis,
sa Baguio City. DPWH will fix roads and bridges in Cordillera and complete other unfinished projects. Tatapusin niya raw yung mga hindi pa natatapos. Ang tanong ko, kailan nyo, asa na yung mga pinangako nyong ipapakulong noong December? Wala na lang. Wag na lang natin intindihin, ganun. Basta tatapusin nyo na lang yung mga hindi natapos. Asa na yung mga papakulong nyo dapat? Asa na yung mga dapat makulong, managot? Kalimutan na lang natin. Walang kwenta talaga ng gobyerno na ito. Mabait po ang Pangulo. Sabi naman po ni Auntie Claire. Hindi po sanay ang Pangulo sa mga salitang mapanakit. Ang magmura at magbanta sa buhay. Yan mabait daw, hindi raw sanay magsalita ng mapanakit. Siguro hindi nagmumura, hindi ka iinsultuhin, hindi pagbabanta ng buhay mo. Sana kabaliktaran na lang, sana palamuran na lang siya, sana mapanakit na lang at magbanta na lang ng buhay. Kung ang pagbabantaan niya, sasaktan niya at mumurahin niya ay yung mga magnanakaw ng 1 trillion. Hindi po namin kailangan ng leader na mabait. Ang kailangan po namin ng leader yung may ginagawa. Hindi po namin kinakailangan ng mabait na leader na di umano ay nakakatanggap ng maleta. Ang kailangan po namin palamuran leader na walang ninakaw. Hindi po namin kinakailangan yung leader na hindi nagbabanta ng buhay. Ang gusto po namin, yung leader na pinagbabanta ng buhay mo at hindi ka papayagang magnakaw kung tao ka sa gobyerno. Kabaliktaran po ang gusto namin. Kung mabait na leader lang po ang gusto namin, bakit hindi pa pari at pastor na lang ang elect namin? Hindi naman po pabaitan yung gusto namin. Kaya namin binoto si BBM dahil sabi niya itutuloy niya yung mga ginawa ni Duterte. Pati yung hindi niya pagpayag na magnakaw yung mga oligarko, hindi niya pagpayag na magnakaw yung mga tao sa gobyerno. Okay, ito po. Sabi po ng senior trial lawyer ng prosecution, Rodrigo Duterte is proud of his killings. He wants to be remembered for them. Decades of murdering his own people, murdering the children of the Philippines, and he claims that he did it all for his country. He doesn't deny it. For him, the murders were necessary evil for the greater good. He must answer for the dead. The victim demanded, justice demanded, and for purposes of this confirmation of charges hearings, the evidence demands it. Una, wala kayong ebidensya. Attorney Nichols, wala kayong ebidensya na nagsabi na siya talaga yung mastermind. Ikalawa, proud po kami sa ginawa ni Tatay Digong na war on drugs. Totoo yan. Proud kami. Ngayon, magkaiba kultura natin, di ba? Kayo nga, kinundinan nyo ba yung mga ninuno nyo? Hindi ko alam kung ano to si Nichols, malamang Amerikano to. Kayo bang mga puti, kinundinan nyo yung mga ninuno nyo na nang alipin ng mga negro? Malamang hindi, di ba? yung mga kalahing nyo na patuloy na nandidigma na maliliit na mga bansa. Yung mga kalahing nyo na kung ano man ang lahi mo, tinitiyak ko kahit na anong lahi mo, imperialista kayo. Pinagdusahan nyo ba yung mga pananakop nyo?
Di ba? Proud na proud kayo. Kung British ka man, proud na proud kayo, di ba? British Empire, sinakop nyo ang buong mundo. American Empire, sinakop nyo ang buong mundo. Yung mga ipokrito kayo. Ang ginawa ni Tatay Digong, hindi pambuong mundo. Presidente siya ng Pilipinas. Isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas, ang droga. Nag-conduct siya ng war on drugs. Gusto niya magbago yung mga addiksyones. Marami nagbago. Pinahuli niya yung mga involved sa droga. Hindi kayo. Wala kayong ideya. 180,000 yung napakulong. Ganun kalala ang problema namin sa droga. Ang pinukusan nyo lang, yung 5,000 na napatay. Sigurado ba kayong si Duterte lahat sigurado ba kayong police operation lahat yan? Kung ano man na nagawa ni Tatay Digong, proud kami sa kanya. Magiging bayani namin siya pag dyan namatay sa inyo sa ICC. Pero kayo, proud ka ba sa ginagawa mo? Putya, presidente namin yan, pinakulong nyo. 80 years old, nakakulong sa dayuhang kulungan. Hindi nila naunawaan. Pati mga patawan ni Digong. Yun ang ebidensya nyo, yung mga patawan ni Digong, yung mga hyperbole. Yung mga exaggeration. Sanay kami sa ganyan. Pag sinabi ko bang saksakan ako ng gandang lalaki, may kaso na ako dahil nagsisinungaling ako. Katanggap-tanggap po sa amin yung mga ganyang salitaan. Katulad lang yan na natanggap na ng buong mundo na kayong mga puti, yung mga ninuno nyo ay nang alipin, nang huli ng mga alipin. Okay, eto tama kay Kaufman. Sabi ni Kaufman, ICC did not start with evidence and follow it with the suspect. Instead, they choose their target, then work backwards to build a case around him. Yan daw ang ginawa ng ICC kay Tatay Digong. Dapat ang isa pong normal na investigasyon, magsimula kayo sa ebidensya muna. Etong ICC, nagsimula, target si Tatay Digong, at nag-imbestiga sila, nangalap ng mga, di ba hanggang sa kahuli-hulihan, nananawagan yung ICC na kung kayo ay may kinalaman, kung kayo ay biktima, may alam sa war on drugs ni Tatay Digong, ibig sabihin, suspect nyo na si Tatay Digong. Tsaka kayo nag-gather ng evidence para madiin siya. Anong uri kayo ng korte? Bakit nauuna yung target? Bakit nauuna yung banatan si Tatay, tukuyin si Tatay Digong bago kayo kumuha ng ebidensya? O, ito naman po ang sabi ni Victims Council. Ito yung yung babae. Sabi niya, si Paulina Masida, releasing Duterte will be problematic. Yan, sabi niya. Ayon kay Paulina, President Rodrigo Duterte's drug war strongly oppose an interim release. Sila po, ina-oppose nila interim release. Bakit? Warning, it could be problematic for the court proceedings. Masida adds that Duterte poses a flight risk. Flight risk daw po si Tatay Digong and may no longer meaningfully participate in the case if released, citing his vast network of supporters in the Philippines. O yan Hindi po
tinututulan ni Masida ayon sa sinasabi ng ICC. Kung hindi, dahil very popular si Tatay Digong sa Pilipinas, baka maitakas siya ng kanyang mga network of supporters. Pag nakalabas daw siya, baka itakas na siya at hindi na siya makita. Anong klaseng utak yan? Yan po ay utak ng isang kriminal. Di po ba? Parang ganito yan eh. Pag sinabing pag ako nagkukwento dati, sabi ko, alam nyo, yung mosque sa Brunei, ginto yung bubong. Tignan niyo yung utak ng mga Pilipino. Ha? Ginto ang bubong? Buti hindi na nanakaw yun. Di ba? Yung kagad na isip nyo, no? Yung mga Pilipino, ganyan eh, di ba? Pag kinuwentahan mo, alam mo, yung bubong ng mosque sa Brunei, ginto. Ha? Buti hindi na nanakaw yun. O di pumunta ka ron, tas akyatin mo, sabihin mo, iyo yun. Kasi anong utak yan? Yan kasing kalakaran sa atin eh, sa Pilipinas eh. May maiwan kang gamit, Steve na yan. Akin na yan. Maiwan mo cellphone mo, wala nang balikan yan. Ganyan yung utak mo, kriminal ka, Masida eh. Paano mo naman nasabi? Natatakas pa yan si Tatay Digong. Hindi na nga makalakad, tatakas pa. Ikalawa, hindi nyo ba naisip kung bakit mahal na mahal siya ng mga Pilipino? Marami raw. Marami raw siya network na supporters. Kaya delikado raw na palayain. Hindi nyo ba naisip talaga mga ICC prosecutor? Bakit siya minahal ng mga Pilipino? Bakit po siya mahal ng mga Pilipino? Kung talagang kriminal siya. Iba po yung takot eh. Hindi po takot kay Tatay Digong yung mga Pilipino eh. Mahal na mahal po namin siya. Alam nyo, meron naman takot kay Tatay Digong. Ang mga takot kay Tatay Digong, yung mga kriminal at yung mga kasabwat ng kriminal. Yan po ang takot kay Tatay Digong. Kaya takang-taka ko rito sa mga to. Bakit nyo po problema? Ano ngayon kung problematic kayo? Ano ngayon kung paproblemahan nyo si Tatay Digong? Hindi ba dapat? Sa tanda ni Tatay Digong, siya po ay sakitin pa, may sakit na. Hindi ba dapat siya nakalaya na? Hindi nyo po pwedeng ikatwiran. Kasi nakalagay po yung interim release sa batas ninyong ICC. Hindi nyo pwedeng i-deny kay Tatay Digong yan dahil pasado siya riyan. Pwede po siyang bigyan ng interim release. Wala eh. Utak kriminal kasi kayo eh. Kaya ano ngayon problema kayo? Pinoproblema nyo lang si Tatay Digong eh. Ito yung sinasabi nyo kanina pa Kino-question ni na bakit joint affidavit? Di ba nag-joint affidavit yung 18? Sabi ni kino-question ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla ang kredibilidad ng isang affidavit na pinirmahan ng 18 na mga nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Aniya, isang affidavit ay dapat nakabatay sa personal na kaalaman at sariling karanasan ng lumagda rito. Sa programa executive session, pinunto ni Ombudsman na kung iisa lamang ang nilalaman ng sinumpaan salaysay ng 18 individual,
nagiging questionable niya kung paano ito may tuturing na personal knowledge ng bawat isa. Sa lahat ng lakad, magkakasama silang 18? Yan yung tanong, di ba? Alam nyo, hindi po ako abogado, no? Pero nakalagay po ron eh. Kunwari, sa paragraph na ganun, si Tukmol, si Kirat, at saka si Bukol, silang tatlo ay nag-deliver sa bahay sa Ilocos, bahay ni Marcos sa Ilocos. Ang tumanggap ng kanilang maleta ay si Sandro Marcos mismo. 'Di ba? So ano po, hindi ko po maintindihan, hindi po ako abogado, pero hindi ko po maintindihan kung bakit po hindi po pwede yun. Hindi po nangangahulugan na lagi silang magkakasamang 18. Kasi nakalagay po ron per paragraph eh. Si Tokmol, si Kirat, at saka si Bukol, sila po ang nag-deliver sa bahay ni Marcos, tinanggap. Silang tatlo lang, hindi po yung 18. Kung hindi po pwede yun, pinirmahan ng abogado eh. Tinitechnical nyo lang eh. Dalawa lang yan, tinitechnical nyo sila o pinipiloso po nyo lang. Ngayon ko lang kasi natuklasan na ipagpapalagay mo dapat tapat yung tao na nag-affidavit. Kasi yung pag-affidavit niya, risk niya na yun na siya ay ma-contempt o risk niya na yun para siya ay perjury, makasuhan ng perjury. Dahil pinirmahan niya na yun na naganap eh. Sa mga nagsasabi po, marami nagko-comment, di ba? Yan, nakakahalubilo nyo itong mga nagko-comment. Sa mga nagsasabi na, ano yan? Wala namang ebidensya kayo. Wala pa rin ebidensya. Nagpa-affidavit na nga. Yun na nga yung ebidensya, yung affidavit eh. At sa affidavit nila, may mga picture. Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo? Hanggang ngayon, ang dialogue ng mga kalaban natin, wala raw ebidensya. Pero yung mga ano lang yan, yung mga trolls lang. Kasi yung mga matatalino, yan yung kino-question nila, technicalities. Bakit 18 sila isang affidavit? Paano magiging personal yun? Pwede naman po yun. Na mag-isa-isa sila kung yun ang gusto. Halimbawa, inimbitahan na sila sa Senado. Pero gusto kong sinabi ni Boying, may sinabi si Boying dito, tumistigo sila sa Senado. Iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na nararapat na paharapin bilang testigo sa Senado ang 18 na umano'y dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Tama po yan. Dapat po talaga silang umatin sa nararapat silang paharapin sa Senado. Ang problema, kumbinsihin mo naman Boying Remulla si Lacson na mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Okay kami riyan. Gusto ng mga tao na humarap sila sa Senado. Sumagot po si Lacson sa INC. Maraming salamat pala sa INC. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. Suportahan namin kayo. Manawagan kayo ng rally, suporta kami. Sabi ni Lacson, nire-respeto niya raw yung INC sa accountability call.
maintains evidence as guide in proving alleged cash delivery scheme. Ito po ang sagot ni Lacson, no? Yung minimaintain niya po na ebidensya ang dapat maging batayan. Sabi ni Lacson, hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ni na we will go there where the evidence leads us. Ngayon, mga lumalabas na pahayag. Ito po ang, hindi pala si Lacson nagsabi nito. Si Zabala po. Yan po yung tagapagsalita ng INC. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence leads us. Ngayon, may mga lumalabas na pahayag mula sa mga sangkot. Kabilang ang umunay nagpadala ng mali-maletang pera at kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umamin silang ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Kina-challenge ka ng Iglesia ni Cristo. Lacson, hindi na lang kaming mga vloggers. Kasama na po yung Iglesia ni Cristo. Ito po ang sagot ni Lacson. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I haven't changed my position about being led by evidence. Guided only by the prudent and logical way of treating any information that comes to my attention. Evaluate and validate the credibility and reliability of both the source as well as information itself before taking action. Ayan. Similarly, I respect their opinion with regards to 18 ex-military personnel who presented themselves in organized press conference at Club Filipino. Let me emphasize that having a different opinion does not imply disrespect. Wala po kaming pakialam sa mga respeto at disrespeto. Ang hamon sa iyo, ang linaw ng hamon sa iyo, wala kang hakbang. Hindi ang alam nyo, Iglesia ni Cristo, brother, ano nang pangalan? Brother Zabala, Brother Edwil Zabala. Ewan ko kung pwede akong tumawag na brother, baka bawal. Pero Brother Edwil Zabala, siguro i-specify nyo. Kasi hindi na unawaan ni Lacson kung ano yung sinasabi nyo hakbang Siguro po mas maganda sabihin nyo sa kanila, ang hakbang na gusto naming gawin ng Blue Ribbon Committee ni Lacson ay mag-imbestiga. Para, kasi hindi ko maintindihan kung ano pa po ang pwede mong ihakbang bilang Blue Ribbon Chairman. Isa lang po ang hakbang ng Blue Ribbon Chairman. Isa lang naman trabaho ng Blue Ribbon mag-imbestiga ng mga corrupt officials. Ano pa bang hakbang ang gusto mong gawin? Simplihan lang natin. Gampanan mo lang yung trabaho mo sa Blue Ribbon. Ano ba ginagawa ng Blue Ribbon? Mag-imbestiga ng mga corrupt officials. Yun lang. Government officials pala. Corrupt government officials. Ano pa bang pag-iisipan mo ron, Lacson? Hindi press conference ang gusto nila. Mag-imbestiga ka. Brother Edwil, mukhang hindi pinaiikot tayo Kayo po pinaiikot kayong iglesia. Sinasabi lang na suportado kayo, ganun-ganun, nire-respeto kayo. Siya nga hindi pa nag-imbestiga, may opinion Ang opinion niya, yung mga 18 dating sundalo ay bahagi ng destabilisasyon. Kaya nga ang tanong ng abogado nila, kailan pa naging destabilisasyon yung maglantad ka ng mga korupsyon? Siguro po, suggestion ko lang, sa susunod po na pahayag nyo, ituro nyo na sa kanya yung gusto nyong gawin niya. Mag-imbestiga. We will go there when the material lead us. Ikaw ang pinakawalang kwentang
Alam mo, Lacson, Blue Ribbon Committee. Sumikat ka na sana ngayon. Sa dami ng iimbestigahan mo. Isa pa lang iniimbestigahan mo, ayaw mo na mag-imbestiga. Tapos si Takay Bato na hindi umatin. Kahit hindi umatin si Bato, nakakagampan siya ng trabaho niya through mga staff niya. Ikaw. Tsaka kaya hindi umatin si Bato, hindi po pala absent si Bato. Hindi po tamad yan. Preskon nga ng preskon, hindi po yan tamad. May dahilan bakit ayaw niya mag-imbestiga. Pag nag-iimbestiga yung Blue Ribbon, nagwawala yung mga tao kasi natutuklasan nila, napapanood ng live. Yung mga tao marunong na magsuri kung nagsisinungaling yung ang isang tao, hindi. Sino sa inyo nagsabi? Napanood si Gutesa. Sino sa inyo nag-isip na nagsisinungaling yung mama? Wala. Napanood niyo yung press conference ng 18 soldiers. Sino sa inyo nag-isip na sila ay nagsisinungaling? Pero kada lalabas to si Lacson, ano iniisip nyo? May pagtatakpan na naman. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong.